kapag paikot ang takbo ng kasaysayan. Isa pang bagay bilang isang uri ng analytical at ebaluatibong obserbasyon ay madalas sinasabi ng kasaysayan ay may tendensyang maulit bilang isang biro. Kapag naulit ito, pwedeng makita sa iba't ibang paraan. Ngunit ang totoo, seryoso ang kasalukuyang sitwasyon at hindi ito biro. Dahil, sa kabila ng lahat ng panlabas na palatandaan ng isang biro, at talagang naruroon ang mga ito, naniniwala ako na maraming tao ang nakakaalam na seryoso ang mga buhan ng ginagawa ng mga kasamahang Amerikano at Israeli sa kasong ito. Mag-iwan ito ng pamatagalang epekto sa mundo simula ngayon. Matagal ko nang gusto itanong, pinag-uusapan nilang sining ng diplomasya ng mga Ruso. Pwede mo bang ipaliwanag ang ibig sabihin nito ngayon? Kailangan ba ng kakaibang sining dyan? Oo, meron. Una, lahat ay nakatala sa ating mga doktrinal na dokumento at sa konsepto ng patakarang panlabas. Ang pangunahing tungkulin ay magtrabaho para ipagtanggol ang ating mga pambansang interes na may paggalang sa interes ng iba, na may paggalang sa mga bansang handang makipagtulungan sa atin sa batayan ng pagkakapantay-pantay at paggalang sa isa't isa, at hanapin ang balanse sa pagitan ng mga interes na ito, isang bagay na labis na kulang sa kanluran. Ngayon, kitang-kita natin kung paano diretsong sinabi ng Administrasyong Trump na di nila kikilalanin ang batas internasyonal. Mayroon silang sariling moralidad, mayroon silang sariling mga likas na ugali at iyon ang kanilang susundin. Dahil dito, mahalaga ang pambansang interes, paggalang sa isa't isa, pag-unawa, kagustuhan, at kakayahang intindihin ang mga lehitimong pananaw ng iyong kapareha, ng iyong kausap, at syempre, ang pagiging praktikal. Ang diplomasya tulad ng politika, lahat ng politika ay sining ng posibilidad. Lahat ay interesado na ang mga negosasyon ay nagaganap sa likod ng saradong pinto kung paano ito nangyayari. Ano ba ang tunay na sining? Ang maunawaan at kilalanin ng lubos ang kausap o basta makagawa ng kahit ano? Ibubunyag ko ang isang malita sekreto. Alam nyo, wala talagang pangkalahatang patakaran para dito. Saan nakasalalay ang sining? O bawat negosasyon ay natatani at malaki ang nakasalalay kung hindi man ganap sa mga personalidad ng mga kalahok sa negosasyon. Gaano ba kasanay ang mga taong ito at gaano karami ang kanilang taglay? Ano ang mga katangiang pinahahalagahan natin, lalo na sa serbisyong diplomatiko ng Rusya? Mahusay na kasanayan sa wika, manawikang banyaga, kaalaman sa kasaysayan, kaalaman sa mga reyon, mga bahagi ng mundo, at mga bansa na iyong kinakaharap, at mga tinatalakay mo. Sa ganitong sitwasyon, Maricel na Amerikano, mga Amerikano. Hindi naman kailangan ang mga katangian ito bilang panuntunan. Sasabihin ko ng ganito, gusto lang talaga nila. Mayroon kaming asignaturang tinatawag na pag-aaral ng mga reyon kapag ang isang tao ay inihahanda para sa diplomasya sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa bansang iyon, sa kasaysayan, sa kultura, sa rehiyon na haharapin ng tao. Sa serbisyong diplomatiko, sa mga Amerikano, lahat ay iba. Pagkatapos, sa kaso natin, ang tao ay karaniwang magtatrabaho sa ibang bansa ng humigit kumulang 5 taon. Nagbibigay ito sa kanya ng kakayahang mag-adjust, maintindihan ang konteksto at magbigay ng rekomendasyon at ideya. Medyo matagal ito para sa mga Amerikano, 2 o 3 taon lang. Ayon na ililipat na ang tao, maaring dalhin mula Indonesia papuntang Congo, tapos sa Guatemala at iba pa. Iyan ang kanilang lumang tradisyon at kapansin-pansing katangian ng serbisyong diplomatiko nila. Iginagalang natin sila, pero para sa mga produktibong negosasyon, siyempre, napakahalaga na maintindihan ang paksa. Lalo na kapag tinatalakay ang mga malalalim na problema na may kasaysayan ng mga dekada o kahit daan-daang taon. Tulad ng halimbawa, ang mga isyu sa gitnang silangan. Ang simpleng paggawa ng padalus-dalus na desisyon, gaya ng ako ang nagmungkahi at sinabing Tara na, tanggapin nyo agad bago mahuli, hindi talaga gagana yan. Ulit-ulit lang ang nangyayari sa mundo. Gaya ng sabi ni Michael, inuulit lang natin ang dati ng pattern. Nag-evolve tayo at minsan nakikita ang ganitong kabaliwan. O baka ito'y bagong lumitaw. Ang kasaysayan ba ay umuulad ng paikot? May isa pa?
Sa mahalagang sandali, sinabi niyang naulit ang kasaysayan bilang biro. Kapag naulit ito, maaari itong harapin sa iba't ibang paraan. Pero ang nangyayari ngayon ay seryoso. Malayo ito sa pagiging biro. Dahil sa kabila ng lahat ng panlabas na anyo ng biro na talagang umiiral, naniniwala akong marami nakakaunawa nito. Ang mga kahihinatnan na ginagawa ng ating mga kasamahang Amerikano sa pagkakataong ito kasama ng mga Israeli ay napakabigat at mag-iiwan ng epekto ng matagal na panahon. At sa pangkalahatan nakikita natin. Ito ay isang yugto ng ating kasaysayan na paulit-ulit na bumabalik. Pero ibinabalik tayo nito sa isang mundo kung saan talagang walang umiiral na anumang uri ng internasyonal na batas. Walang sistema ng Versailles, walang sistema ng Yalta. Talagang wala ni isa sa mga iyon. Isang mundo kung saan ang dahas at lakas ang siyang nagtatakda ng batas. Ang lakas ang siyang katotohanan. Para sa atin, alam ninyo na ang Diyos ay nasa katotohanan, hindi sa lakas, ayon sa sinabi ng isang sikat na karakter sa pelikula. Pero ngayon, tingnan ninyo ang nangyayari. Opisyal nang idineklara ng Estados Unidos na hindi sila tumatanggap ng utos mula kanino man na ang iniintindi lang nila ay ang sarili nilang interes. Kapakanan, iyan ang mahalaga para sa kanila. Handa silang ipaglaban ito sa anumang paraan. Pagpapatalsik sa gobyerno, pagpatay sa mga lider ng mga bansang may likas na yaman na kailangan ng mga Amerikano o mga pagdukot na gaya nito. Tungkol sa Venezuela at Iran, hindi na itinatago ng mga Amerikano na ang dahilan ay langis. May doktrina sila ng dominasyon sa global na merkado ng enerhiya. Narito ang Lukoil, ang Rosneft, sila ay pinatawan ng mga parusa. Ito na ang mga unang malalaking parusa ng administrasyong Trump. Hindi ito pamana ni Biden. Pinutulan talaga nila ng supply ang Europa. Tingnan ninyo ang Nord Stream. Matagal na, noong itinatayo pa lang ang Nord Stream, ipinapayo na ng mga Amerikano na talikuran na ng Europa ang mga ito. Pero ngayon nangyari na nawala sa Europa ang Nord Stream at napahiya ang Alemanya. Kasi sa totoo lang, naiintindihan naman ito ng lahat. Pero ano ang resulta? Ngayon, nagsusumikap ng husto ang mga Hungarian at Slovak. Pinoprotektahan ang kanilang interes para mapanatiling mura at abot kaya ang pinagkukunan ng enerhiya bilang makina ng kanilang ekonomiya. Sinasabi sa kanila, hindi, bumili kayo ng doble ang presyo para parusahan ang Rusya. Pero hindi ito ang tamang paraan para sa mga ugnayang internasyonal. Maliwanag na ito ay isang pagtatangka na ibalik ang panahon ng kolonyalismo. Kapag sinusubukan ng Europa na nasa likod ng lahat ng ito ngayon na puwersahin ng Hungary, Slovakia at iba pang hindi sumasang-ayon na sumunod ng bulag sa mga lider ng Brussels na hindi naman inihalal, hindi tulad ng mga lehitimong pambansang pamahalaan. Ang Europa na sa loob ng 500 taon ay namuno sa buong mundo. At nung panahon nito, kolonyalismo noong panahon ng pagkaalipin, na iyon ay pinatitibay ang neokolonyalismo. Gusto pa rin nilang mabuhay sa gastos ng iba at idikta ang lahat. Ang labis na kayabangan at paghamak sa iba ay talagang umaapaw mula sa mga kasalukuyang politikong Europeo, lalo na kapag nagbibigay sila ng leksyon sa moralidad. Watch ang Estados Unidos, ang Estados. Patuloy na sinusuportahan ang pag-isantabi sa Rusya sa mga merkado ng enerhiya sa Europa. Sa Serbia, pinapalayas sila. Ngayon mga Amerikano na, nag-aambag si Biden, sinimula ni Trump, tinatapos niya. Ito ay isang ganap na hayag na paghahangad ng dominasyon. Ang huling layunin ay ang pagdomina sa enerhiya sa buong mundo at lahat ng rehiyon. At dahil dito, kapag sinasabi sa atin ng ating mga Amerikanong kasamahan na sige, ayusin na natin ang issue ng Ukraine na yon, samantalang handa na kami para dito noon pa sa Alaska, na yon, nagsisimula na silang mag-alinlangan sa paanuman. Sabi nila, ayusin na natin ito at hanapin ang pwedeng kompromiso para magkasama tayong magkaroon ng malalaking oportunidad sa ekonomiya. At kasabay nito, eksaktong nangyayari ang sinabi ko lang sa inyo. Inalis tayo sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya, kaya sarili nating teritoryo na lang ang natitira. Lalapit ang mga Amerikano at magiging bukas tayo sa pagtutulungan.
Kung handa tayong magsagawa ng proyektong kapwa kapaki-pakinabang sa teritoryo natin, maaari rin nating ialok sa mga Amerikano ang mga gusto nila. Isinasaalang-alang ang sarili natin mga interes. Malamang na dapat ningigalang ang ating mga interes, bukod pa sa mga yaman ng Russia. Sa ngayon, hindi pa natin ito nakikita na nangyayari. Iyan ang dahilan kaya kakaiba ang sitwasyon ito, para itong pagbabalik sa panahong walang hangganan sa ugnayang pandaigdig. Ito ay sinabi ng direkta at malinaw. Ang mga interes ng Estados Unidos ay mas mataas kaysa sa anumang internasyonal na kasunduan. Sergey, nasa punto ba tayo ng henerasyong mawawala o nalampasan na natin ang hangganan? Alam mo, hindi ako isang astrologo at hindi rin ako manghuhula. Isang huling tanong. Ang diplomasya ng Rusya noon ay nakatuon muna sa Europa, pagkatapos ay sa Estados Unidos. At ngayon, Bueno, mula pa noong panahon ng dating Imperyong Ruso, alam na natin na dalawa lang ang tunay nating kaalyado, ang ating hukbong sandatahan at ang ating hukbong dagat. Pero ngayon, syempre, meron din tayong puwersang aerospasyal, kaya hindi sila dapat baliwalain. At ngayon, meron din tayo mga bago at modernong unit ng mga unmanned aerial vehicle, kaya dumarami ang bilang ng ating kaalyado. Pero ang pangunahing aral ng ating mahabang milenyong kasaysayan ay dapat tayo magtiwala sa Diyos. Ngunit hindi dapat kalimutan na gawin ang ating sariling bahagi. At ito rin ay napakahalaga. Sa Diyos lang tayo dapat magtiwala, pero huwag maging kampante. Siyempre dapat tayo kumasa sa mga kakampi, sa mga taong kapareho natin ng pag-iisip at dapat natin silang tulungan. Dapat mong tanggapin na may pasasalamat ang suporta na iniaalok nila sa iyo. Sa mga taong ilang beses ka nang niloko, bueno, ayon sa Biblia, kailangan mo rin bumuo ng mga relasyon simula sa prinsipyo na hindi mo sila lubos na mapagkakatiwalaan. Kaya naman. Sinabi na ng Pangulo ng higit sa isang beses, ang mahihina ay natatalo, iyon lang. Sa totoo lang, kailangan maging malakas ka. Ang Rusya ay isang napakalakas na bansa, may matibay na espiritu, pinakamalakas sa likas na yaman at sa potensyal sa agam. Kailangan lang nating magawang teknolohiya ang lahat ng ito na nasa pinakamataas na antas ngayon. Bukod pa rito, gaya ng sabi ng Pangulo, ang mangunguna sa artificial intelligence ang magiging leader ng mundo. Layunin ng aming diplomasya na tumulong lumikha ng kondisyon para makamit ang mga resultang itinakda ni Vladimir Vladimirovich Putin.